Ms. Merly Joy Manalo Castro. Ms. Castro, salamat po sa pagdalo nyo rito sa hearing natin. Ms. Castro, sa SEC registration po ng Hong Seng, incorporator po kayo ng kumpanya. Ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng POGO na ito? Wala po, ma'am. Wala kayong alam sa illegal operations ng POGO na ito? Wala po. Wala nga po akong idea kung ano po yung POGO. So, anong alam nyong operations dapat o negosyo dapat ng Hong Seng? Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadalan lang po ako ng letter, nung unang invitation, kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company nakalagay doon, nag-search po ako nung gabing yun. At the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. And then po, nag-email po ako doon sa latter part ng letter na may email address na hindi po ako makakarating that time po kasi nga po, may trabaho din po ako. So, hindi nyo kilala yung Hong Seng na kumpanyang iyan? Hindi ko rin po alam kung saan papunta, kung ano po yun. Wala po akong idea kasi po, trabaho-bahay lang po ako. So, paano nyo nakilala yung ibang co-incorporators ninyo? Sino po sila? Nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po, nasa DOJ na. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nandoon. Nalaman ko lang nga po kasi nung unang letter nyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR, closure daw po ng Hong Seng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasang papel kasi hindi po ako connected. Ang sabi po sa akin doon, gumawa daw po ako affidavit para na ma-identify na hindi po ako kasali doon. Tapos po, nood lang ako nanood ng balita and inaalam ko lahat kung ano po yung company, kung ano po yung inuikutan ng company kasi wala nga po akong idea. Tapos po nung yun na nga, nalaman ko na sa balita na meron daw 13 ganon-ganon, hinintay ko po talaga. Pinanood ko hanggang gabi. Nung ilabas po sa balita, yung mga kasali, nabasa ko po yung pangalan ko, hindi na ako na So, paano kayo nakuha bilang co-incorporator? Kasi, at saka sa Articles of Incorporation ng Hong Seng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake yung signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. So, alam nyo ba kung paano kayo nakuha bilang di umanong co-incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi nyo, yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Okay. Ms. Castro, meron po kaming kopya nung signature ninyo at TIN number ninyo. Opo. Tatanungin ko muna sana kung okay lang bang i-flash. Okay lang bang na-flash na pala namin? Okay lang po ba? I apologize. Tatanungin ko dapat sa iyo. Ngayon, napakabilis naman ang signal natin. I apologize. Okay lang po ba na na-flash po natin? Okay. Salamat po. Papakita ko din yung nasa SEC documents ng Hong Seng. Magkapareho po ba? Yung Hong Seng. Kumpara ko lang sa inyo yung totoong signature nyo at saka yung lumalabas sa Hong Seng. So habang iniintay po natin yung pangalawang photo na yon, sino yung mga kasama ninyo di umano na co-incorporators? Ayon po dun sa nakita kong list nung nilabas po nung 21,
Si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Evangelista, at saka si Rita Iturralde po. At paano mo nakilala itong sina Telma, Miss Rowena at Miss Rita? Paano mo sila nakilala? Way back po kasi 2018, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Namamalengke po ako. Kahit hanggang ngayon, nakikita ko naman sila. Si Rowena po, Evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. Owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng almusal sa umaga, sa palengke rin po. Tapos si Rita Iturralde po, nakikitinda ng mang inasal na parang, pero hindi, yung ihaw-ihaw po na inasal. Sa bayan din po ng Concepcion. So, bukod po sa inyo, na nagulat na lang na charge na kayo bilang di umanong incorporator ng Hongsheng, mayroon pa kayong kilalang tatlong babae, sina Ms. Rowena, Telma at Rita, na pare-parehong nagtitinda sa palengke. Si Ms. Rowena nagtitinda ng gulay, si Ms. Telma nagtitinda ng almusal, at si Ms. Rita nagtitinda ng ihaw-ihaw. Isinama din po sila bilang di umanong incorporators ng Hongsheng. Actually, hindi po ako sure kung incorporator po sila. Nakita ko lang po kasi talaga yung pangalan nila nung 21, nung nilabas. Hindi ko po alam na kung incorporator nga po ba. Kasi yung sa akin lang po yung alam ko kasi nga po, yung dumating yung letter na incorporator po ako. Incorporator director. Yun po yung nakalagay sa letter.